Sa puntong ito para bigyan tayo ng detalye sa sitwasyon sa Albay kaugnay ng pagtaas ng Alert Level 3 sa Mayon Volcano, makakausap natin si Albay Governor Joey Salceda. Magandang hapon na Governor, si Jay Tejano po ito. Good afternoon po. Yes, Governor, sa kasalukuyan, kumusta na ho ang sitwasyon dyan sa Albay at ano na ho ba yung pagbabantay natin or yung nakikita natin mula sa pagbabantay natin sa Mayon Volcano? Well, hindi sinasabi po ng PBOX na palakas pa po ang posibilidad ng pagputok nito within weeks. At mukhang mas malakas ito kaysa 2009. At ang hindi namin matansya ay kung ilang putok o ilang sunod-sunod na putok. So, ito po ang question mark. Alam namin kung kailan tatagal sa evacuation center yung mga tao namin. And Governor, sa pagkakaalam namin, dapat ngayong araw no, natapos natin yung evacuation na natapos na ito? 90% na po kami. Alright. 90% na po kami. This is how many families, Governor? 6,800 na po ang nasa evacuation center. So, continuing pa naman po yung iba. So, by yung 7,500 tapos po yan. At sumasapat naman na Governor ang ating mga paaralan bilang mga evacuation center. Ay, may sarili po kami. Alright. Na evacuation centers. At gumagamit din po kami. There are actually 16 stations sa ngayon. I think about 8 stations are province-owned. Amin po yung mga facilities. So, nandun po sila lang lahat. So, ang kailangan na in-estimate na lang po namin yung number of classrooms na nahiram namin at ilan po yung classrooms na kailangan po ng mga evacuated families para magkaroon po kami ng parang 10 classrooms para po hindi po ma-disturbo yung klase ng mga bata. Alright. So within 2 weeks, we should be able to stabilize. I hope na within 2 weeks matapos po namin yung pagpaplano. Or even within 1 week. Siguro within 1 week may stabilize namin. Kasi suspended ng mga classes doon sa mga kasi bawal nga pumasok doon. Sa 6 to 8, sa 6 kilometer permanent danger zone. Bawal na po ang suspended na po lahat ng classes kasi doon sa side ng Tabaco, yung hindi naman po ito yung pinuputukan. So dahil nga po sa forecast na pag-asa na volcanic ito, ibig sabihin pataas, hindi yung naglalaway lang papunta dito sa Legazpi kung saan po yung parang cleavage niya nandun po. So dahil po sa forecast ng PBOX, yung buong 6 kilometer clear po namin talaga cleared. Alright. So, yung Legazpi 0, Dalaga 0, Santo Domingo 0, ang Camali right now 0 na po at yung Ginambatan 0 na. So, yung 6 to 8 kilometer danger zone, yung pinofocus namin doon yung southeast quadrant at saka yung southwest quadrant. So, yan po matatapos namin siguro within today. Tapos na po yan. And just to clarify, Governor, mandatory po ito, no? At kumukuha po kayo ng tulong sa Armed Forces of the Philippines. Nagpapatupad po yung forces. Hindi lang po namin masyadong but yung LGUs po supported po ng Armed Forces of the Philippines sa pagpatupad po ng evacuation. Actually, sila sumusundo sa mga barangay para po mas kampante sila na kung saan sila pupunta at assured sila ng transportation. So the remaining 10%, Governor, ito ay matatapos ngayong araw or siguro tomorrow? Wala po yan. Kasi based yung sinabi ko siya, pero report yun eh. Okay, and Governor, narinig din namin na pati ho yung mga hayop, no, ay meron din kayong balak na evacuation para rito bilang source of livelihood. Yan po yung second namin phase 2, phase 3 po namin. Kasi yung phase 2 is health. Kailangan, kasi hindi namin po na medical check yung mga pumasok ng evacuation center. So yun ang first priority namin is to put 16 health stations sa lahat po ng mga evacuation centers para po mabigyan ng mga health services yung mga families. At saka ang third namin
basically nga yung studies ay at ang fourth po ay yung animal evacuation na po. Para po hindi sila pa uwi-uwi, para lang tingnan yung kanila pong mga baboy. Governor, nabanggit nyo nga kanina, no, it may take weeks, no, kung sakali mga puputok nga itong bulkang Mayon. Sasapat ba yung ating mga resources? We know, aabot pa ng 2 weeks para mag-stabilize lahat at ma-plansya lahat ng inyong plano. Pero ano ba yung mga aspeto na kailangan nating ma-cover, no, para nga dito sa evacuation at relief operations kung sakali man? Sa ngayon po, yung sinasabi ng 2 weeks, kaya po namin ang kaya po ng calamity fund po ng provincial government. Nagpa-declare kami ng state of calamity para po dun sa 5 towns, 3 cities, at saka dun sa 56 barangays para po ma-free up yung fondo nila para maisabay na po dun sa pangangailangan ng provincial government. Kasi alam mo, binibigay namin 5 kilong bigas, pero at the same time, kailangan po ng ulam, kailangan po ng pang-araw-araw na kailangan gamitin. So, may kailangan magamit po ng mga local government yung kanilang pera. So, pero alam ko na isa sa malaking kakailanganin namin, dahil 2 weeks lang po kami. So, after 2 weeks po, kailangan na po ng assistance. Hindi lang po sa amin, kundi lalo-lalo sa LGUs na kuminsan, siyempre, kailangan babaguhin mo naman yung ulam, yung nutrition. So, I think, all told, ang kailangan po namin siguro mga kanina tingnan po 224 million for 94 days. So ang kaya po ng province is only 47. Okay. Alright. Governor, siguro papanawagan na lang at mensahe para sa inyong mga kababayan. Unang-una po, papasalamat po kami sa magandang suporta po ng OCD. Tinutulungan po kami, binibigyan po kami ng technical assistance. At the same time po, siguro sa pagkakalap ng mga pangailangan namin, lalong-lalo na kailangan po namin at least mga 7,500 na starter kits. Ito po yung para yung mga pamilya, at least magkaroon ng bago na mga mats at saka dun sa hiking kits, nahanap din namin 7,200. At hopefully po na ma-source na namin to para makapag-focus po kami sa food. Okay, maraming salamat sa inyo, Governor Joey Salceda, at sana po ay maging ligtas po ang lahat dyan sa lalawigan ng Albay. Sige po, thank you.